Congressman Toby Tiangcoy nilabas na ang natatanging sikreto ng Congress laban kay Vice President Sara Duterte. Pisti. At ito, First Lady Lisa Araneta Marcos dapat na bang makulong? Yari ka dito. Shoutout sa may mga sipon dyan. Katulad ko, excuse me po. Pasing tabi na sa inyo, may paubo-ubo tayo, may pasing singot-singot tayo. Dahil dumadanas na naman po tayo ng sakit ng mga gwapo. Yun talaga buhay. Wala, pinanganak tayong gwapo eh. Oo, hindi tayo nakapag-vlog na ilang araw. No, oo. Hindi nyo naman kasi sinishare yung video eh, charot. So ito nga, pag-usapan natin tong malupit na revelasyon ni Congressman Toby Tiangco. Grabe to. Talagang nakakagulat at hindi pala nakakagulat kasi expect na natin to eh. Kaso walang umaamin na congressman sa ginawang ito laban sa pagpapabagsak kay Vice President Sara Duterte at natatanging si Congressman Toby Tiangco lamang ang naglabas. Yung isa dito wala na sa Pilipinas. Balita natin sa Amerika na nagtatago dahil isa rin sa involved sa flood control show. Oo, grabe no, talagang alam mo, biri mo po tayo na. Kaya wala silang pakialam na magbayad sa media, magbayad sa mga tao, sa mga politiko. Kasi una-una hindi naman pala nila pera ang ginagastos, kundi pera mismo natin. Grabing panggagago sa atin, no? Ibinoto natin halos lahat ng mga Pilipino si Vice President Sara Duterte na umabot ng 35 million. Tapos yung 35 million na yun na bumoto kay Vice President Sara Duterte, yung mga tax, yung pera na inaambag nun sa kaban ng bayan, putang na, yun ang ginagasta para pabagsakin ang mismong binoto natin na si Vice President Sara Duterte. Ganyang kalupit ang nangyayari ngayon. Ang lupit talaga, no? Iba din eh. Iba din talaga karakas ng mga kupal na to. Mga kupal! So, bago muna yon, dito muna tayo. May papakita ko sa inyo. Yan. Andres Bonifacio. Posibleng dawit sa flood control project ayon sa palasyo. Ay, putang ina ka. Mali yung caption dito. Maling-mali. Maling-mali yung caption. Dapat, Andres Bonifacio, pinaslang ni Rodrigo Duterte. Dapat ganun eh. Diba? Dapat ganun ang nakalagay dyan. Andres Bonifacio, isa sa mga namatay sa war on drug. Dapat ganun. Oo, yun yung nakalagay dyan. Hindi yung Andres Bonifacio, posible umanong nadawit sa flood control project. No? Dapat yan. Andres Bonifacio, isa sa mga namatay sa war on drug ni dating Pangulong Duterte. Putay na, pati yung pagpatay kay kay Jose Rizal, kay Pangulong Duterte pa rin eh. Oo, wala na tayong magagawa eh. Lahat na lang talaga sinisisi sa mga Duterte. Yan ang nangyayaring realidad sa bansa natin. Kung sino yung mga napapakinabangan ng mga Pilipino, siya pa yung inaalis sa gobyerno, siya pa yung winawalang niya sa gobyerno. Tulad ng nila Senator Bongo, di ba? Yung mga talagang lehitimong masasabi natin na mga senador na maraming naitutulong at maraming pang matutulong sa mga kababayan natin. Katulad lang, speaking of maraming natutulungan, maraming naitutulong, katulad na lang nito. Panoorin natin to. Ang ating mga ipamimigay. Tingnan yan Prong! Makikita nyo lang yan sa SMNI.
SMNI lamang. Diyan nyo lang makikita yan. Sa KOJC lang. Salamat talaga, Pastor. Grabe. Grabe ka kung tumulong. Yan, dami oh. Toyo yan eh. Toyo, suka, sotanghon, noodles, pansit canton, sardinas. Grabe, no? Bigas. Nag-iisang sakong bigas. Asukal na walang Tapos may timba pa. pantay. Ang tindi. Noodles. Ba't ibang noodles? Ano pa to? Asukal. Anong kulay green na yan? Mantika. Ang isang kabang bigas. Grabe, no? SMNI. Ayan. SMNI Foundation. Sa mga tingnan nyo lang dyan ha. I-ano nyo po pala to. I-follow nyo na lang sa ating Facebook. Sa ating mga Facebook. Ang SMNI Foundation INC. Disaster Relief Operations. Disaster. See you. Grabe, no? Oriental. Oh, yan na. Shoutout nga pala dyan kay Shoutout nga pala dyan kay Boss D. Oh, na nandiyan sa Davao. Oh, para magating ng tulong. Palakpakan muna natin. Ang SMNI at syempre, Pastor Apollo Kibuloy. Yun, no? Yan yung mga biyayang yan, no? Yan, no? Yan, partida, ha? Ginipit. Partida, tinanggalan niya ng pinris ang account niya. Pero tingnan nyo naman, no? At salamat din po pala sa mga nagpapaabot ng donasyon, no? Iba't ibang panig ng Pilipinas at ating mundo. Mga hero abroad, OFW, syempre, hindi rin maano yan kung hindi dahil sa inyo. Kaya sobrang salamat po din talaga. Si Marcos, benta 20 pesos kilo berbe. Ito libre, oh. Wala kang gagastusin. Ha? Basta ikaw ay lehitimong natamaan na salanta ng tawag dito, ng disaster or kung anumang trahedya yan. Oo, SMNI Foundation ang kailangan mo. At talagang malalasap mo ang pagmamahal at totoong tulong ng isang ng mga tiga SMNI at syempre ni Pastor. Partida nakakulong pa nga. Sabi ko nga sa inyo, what if na lang kung hindi nakakulong at what if kung nanalo bilang senador si Pastor. Grabe. Ngayon pa nga lang, oh. Ayun yung paulitin ko tong sinabi ko na dati kasi hindi talaga naggaganito ang SMNI. Hindi nila binobroadcast, no? Hindi nila binobroadcast ang pagtulong. Talagang tulong lang sila, wala silang pakialam, wala na silang yung mga katulad ng ginagawa na ibang mga katulad yung mga politiko diyan kasi ang SMNI talaga ayaw talaga din nila na pinangangalandakan yung kanilang pagtulong sa mga kababayan natin. Nung time na parang imbis na parang niyuyurakan pa sila. So ito na siguro yung nag-push kanila din para ipakita sa sambayan ng Pilipino. At meron din naman na mga kaganapan na nakikita din natin sa kanila. At yun nga, isa pa sa patotoo doon, simulat sa pool talaga din, tumutulong ang SMNI sa mga nasasalanta at sa mga kababayan natin. Hindi porket may bagyo, tsaka lang tutulong. Araw-araw po, no, ang pagtulong ni Pastor at ng SMNI sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ganyan po ang pamamalakad ng isang good leader sa KOJC at syempre sa SMNI. Yun, no. Kaya proud na proud kami, mga banateros. Proud kami na maging member, maging isa sa mga anchor ng SMNI. Talagang proud kami at proud kami na nakilala namin ang mga KOJC member, special to Pastor Apollo C. Kibuloy. Grabe, no? Grabe, no? Isang kabang bigas. Libre.
may timba, may grocery, may kape. Kulang na lang mag-sari-sari store ka dito eh. Kumpleto na eh, oh. Gin na lang yung wala dito, gin. Tsaka MP. Gin na lang, tsaka MP yung kulang eh. May mantika na. O yan, may mga may sardinas, may toyo, may suka. Diba? Kaamoy ni ano, kaamoy ni Auntie Claire, amoy suka. Yan o, toyo, may sotanghon. Oo, pumipiyok pa ako. Oh, sardinas, ano pa ba? Diba? Oh, may asukal, may timba, may tubig. Diba? Ganun. Ganun ang tulong. Diba? Hindi yung putang ina, punta ka dun. Nandito po tayo. Nandito po tayo para para panatiliin ang pag-ayuda sa mga kababayan natin. Dinegpeng kambing eh, no? Meron po tayo dyan na 20 pesos per kilo ng bigas. Ganun. Ang likot. Hindi mo hirap panoorin ng taong yun. Kailan lang yun naman siguro yan. O ngayon, may pinagawang may pinagawang overpass. Puta na, bali-balingo. Katwiran ko, ano pa ba asahan natin eh? Utak nga, bali-balingo. Yung gawa pa kaya. Ano? Sari-sari store. Ano na lang eh, tindahan na lang kulang dito. Makakapagsimula ka na eh, oh. Grabe talaga. Kayo, JC, iba kayo. Iba kayo kung tumulong sa mga kababayan natin. Oh, biruin nyo, may timba na, may tubig pa, may bigas. Alak na lang talaga wala dito eh. Ay, nako. Dito tayo sa balita ni Congressman Toby Tiangco. Pasok! May mga bagong pasabog sina Bota City Representative Toby Tiangco sa umano'y mga insertion sa 2025 budget. Sa halip umano na gastahin sa mga proyekto ng gobyerno, pinuhunan daw ito para patalsikin si VP Sara sa pwesto. Narito ang agenda report ni Hannah T. Hintay luya. Tila lumilinaw na kung paano sa loob ng ilang taon nilaro at binago ng Kongreso ang nilalaman ng taunang General Appropriations Act o GAA o mas kilala bilang budget ng Pangulo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakita ng gigil sa issue ng mga budget insertion sa kanyang SONA ngayong taon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Palakpakan yung mga yun, palakpakan yung mga buhaya, oh. Mahiya naman kayo, pare-parehas lang tayo. Dapat ganun yung sinabi mo, Marcos. Pabata sa nabigla. Karamihan dito, mga kaalyado at kamag-anak ng Pangulo. Mula noon, parang bomba ang pasabog ng mga revelasyon tungkol sa tila maanumalyang 2025 national budget. Habang nakabakasyon ng Kongreso para sa undas, tuloy-tuloy ang closed-door hearings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at minamataan na ang pag-livestream sa budget process dahil sa intense public pressure tungkol sa transparency. Sa gitna ng investigasyon, nabunyag kung paano nilaro ng ilang opisyal ng DPWH ang bilyong-bilyong piso sa flood control projects in a span of about 10 years, kung saan kasabwat umano ang mga contractor at mga politiko. Kabilang dito ang malawakang congressional insertions at paglipat ng pondo mula sa programmed budget papunta sa unprogrammed funds, kung saan mas mahirap i-track ang pondo. Grabe, no? Pinirmahan ni PBBM ang budget, marami sa mga proyekto ang nilagyan niya ng veto at nilagay sa for later release. Sa programa ng bilyonaryo news channel na Politico Talks, kinwento ni Representative Toby Tiangco ang meeting niya sa dalawang mataas na opisyal ng Kamara noong Marso, alinsunod sa instructions umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR ng kanilang allocations. Sina Representatives Dong Gonzales at JJ Suarez daw ang mga nakausap niya. Doon nila sinabi sa akin na paano yan, in-FLR nyo.
may mga namuhunan na dyan. Nag-advance, Malalim yung implikasyon nun, may mga namuhunan na. advance. Sabi ko noon, syempre nainis ako. Sabi ko, bakit nyo naman ipinuhunan yung political capital ng presidente? In that context. Okay. Next. Nung hindi na ako makumbinsi doon Sino yung si Chris Aquino? Mukha no? May namuhunan. Sabi nila, paano yan? Na ipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Yan na nga, eto Matapos na. nito, binanggit niya agad ang naging usapan sa Pangulo. Utang na yari kayo dito. Sinisingil nila Yun. na i-release yung FLR, yung for later release, kasi ipinangako daw nila. Yun nga, kaya nga oo. pumutok na si PBBM nung na At sinabi July ni 21. PBBM na hindi niya rin alam yan dahil hindi yan Hindi, ang eksaktong word niya, walang Ganyang usapan. ganyan. Kaya Ayan, malinaw. Yan ang batayan ng mahiya naman kayo. Tila tumuturo ang usapan sa malawakang political deal-making na nakaugnay sa fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, Ang ina, kung ano? saan 250 na kongresista ang lumagda nitong Pebrero. Isa-isa nang pinapatawag sa ICI ang mga pangunahing nakilala sa budget scandal, kabilang sina Tiangco at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, patuloy pa rin ang fact-finding ng komisyon para alamin kung sino ang mastermind sa likod ng malaking budget scheme. Sinusubukan ng Bilyonaryo News Channel makakuha ng komento mula kina Suarez at Gonzales, pero wala pa silang sagot sa amin. Sasabihin na naman yan, ay ano yan? Tawag dito, fake news yan. Hearsay lang yan, kasiraan lang yan, diversional lang yan. Diversional tactic yan. Ganun sasabihin nila dyan. Alamang sa malamang sasabihin, ay hindi po totoo yun. Ito na naman po ay panibagong pambubudol. Saldi ko, ikaw ba yan? Yan po ay isang diversional tactic lamang para tabunan ang issue sa flood control. Ganun na naman yung mga, hindi na bago sa atin yan. Ako po. Yung mga ganyang sistema ng mga congressman, ng mga buhaya, ng mga hayop na yan. Putang ina, hindi na tayo dyan eh. Tawag dito, mulat na tayo dyan eh. Lalo na dito kay Panot. Ay, sorry. Lalong-lalo na dito. Asan na yan? Asan na yung isa na yan, ha? Ay, lalong-lalo na dyan. Ako po. Diyan pa lang sa taong yan. Huwag na kayo magtitiwala. Kung ano man ang natatanggap mo, pera namin yan. Tangina, lahat na lang kinuha sa pera ng taong bayan, pangbayad sa pirma. Di ba maraming mga nagsabi sa amin na fake news kami? Eto na, nilabas na mismo ni Congressman Toby Tiangco. So paano naging fake news kami? Putang ina mo, Rappler! Putang ina ka, lagi mo kami sinasabihan na fake news. Hayop ka. Tarantadong to. Ngayon, tignan mo, anong fake news dito? Gago talaga tong putang inang to. Lagi ako yung pinupost. Fake news daw. False information daw. Fuck you. Gago ang puta. Kasi Rappler sa mga dilawan yan, diba? So, kaalyado ni Tambaluslos yan. Kaya ganun talaga. Pero dito, ang masasabi natin dito is tiba-tiba ang bulsa ng mga buhaya. So ilan yun, umabot ng 300 congressman yun, di ba? Kung mag-take 150 million yun, dapat nila ibalik yun. At dapat tanggalin lahat ng mga na yun. Expel yung mga congressman na tumanggap sa pera na to. Kasi kung sa COMELEC nga, na bawal bigyan ng or bawal tumanggap ng donation ang isang senador, ang isang tumatakbong kandidato galing sa kontraktor na may project sa government, dapat etong mga ganitong congressman expel po ito. Shoutout kay Chairman George Garcia. Kamusta ka na, motherfucker? Kamusta ka na, motherfucker? Eto, puta na, nakatutok ka lang sa kay, nakatutok ka lang kay Marcoleta, Bongo, Villanueva, tsaka Chis Escudero
Oo, tutukan mo naman itong mga congressman. Lantaran na, na tumanggap, ng pera, galing sa pera ng taong bayan itong mga kupal na to. Tapos ngayon, sabihin mo, imbestigaan na naman hanggang sa makalimutan na naman to. Ang inang yan. Wala talaga, Utangin na, biruin mo. Pera natin yun. Tapos, sasabihin, di okay sana kung ganito, Ito, sabihin ko na sa inyo. Okay sana. Kung, halimbawa, binigyan silang pera o kapilit niyan, pumirma ka. Tapos yung pera na yon ay panglaan talaga sa distrito nila. Willing naman to sacrifice ang mga Duterte at alam naman nila na wala silang ginagawang masama. Katulad ni Vice President Sara Duterte. Kaso putang ina, yung pera na yun sa bulsa nila, rekta yun Hindi naman sa mga proyekto sa bansa Kaya nga sinasabi dati ni Suan, kung hindi ako nagkakamali dun sa isang congressman na yun, is napaka 101% na totoo pala talaga. At yung mga nababalitaan natin, na kaya ngayon yun, diba, yung mga issue sa congressman na etong sila Abante, sino ba? Yan, kasama to, si JJ Suarez, yung isa pang kupal, yan, sila Kangkong. Sino pa ba mga natira ngayon? Wala na si Boy Attitude tsaka si Boy Hubad wala na sila lagapak sa botohan Pero etong mga to, butangin na, tumatanggap daw to ng 1 billion. 1 billion po daw per hindi ko alam kung per month or per year. 1 billion per year para lang banatan ng ang mga Duterte. Ganong kalupit. Ganon ang nangyayaring bayaran dyan. Ang lupit, So nga pala, hindi ko ito napakita kanina. Ito, tirahan ni Saldico, hindi na raw tukoy. Inaalam pa ng ICI. Gusto nyo samahan ko kayo? Sa Bicol, alam po namin. Dito po sa Bicol, alam namin kung nasan bahay ni Saldico. Utang inang yan. Buwagin nyo na yan, hype na yan. Walang kwenta yung ICI nyo. Puro kayo mga kupal dyan. Mga makukupad. Pero pustahan tayo kung si Saldico, kaalyado ng Duterte. Putahin na, ang bibilis ng mga yan. Ay, nako po. Sinabi ko na sa inyo yan. Sandamakmak na interview yan. Yung ICI, baka naka-live streaming pa yan. Kung Duterte lang kung kaalyado ng Duterte si Saldico, tapos may issue about sa Nakawan, ako po. Antimano, baka yung ICI dyan, baka nandiyan si Trillanes. Tanginang yan. Wala namang kwenta yung ICI nyo. Mga kupal. Sabi naman dito, may mga congressman daw na gusto nilang manahimik. Sabi ni Ombudsman Boying Remulla. Nagsagot naman sa kanya ni Congressman Meow Meow, kung gusto nilang manahimik, di patahimikin na natin sila para bawas buwaya. Death penalty. Ito, alam mo talaga, dapat talaga manahimik na sila. Nga, may pondo naman dito si Congressman Kiko Barsaga Gusto lang naman din nila manahimik, di tuloy-tuloy na. Total, takot naman sila kay Romualdez, di ba? Takot naman sila kay Romualdez. Halos hindi nga nila halos mailaglag. Sila ilalaglag, pero si Romualdez malabo nilang ilaglag. Ngayon dapat, dapat tawag dito. Dapat ay inaano na yan na pinapatahimik na ika ni Kiko. Dito naman tayo. Sa isang balita. Oo. Eto, medyo duda ako dito Tingnan mo Tingnan nyo kapag may issue sa kanila, puro hearsay. Ang gulit nga Pag sa kanila puro hearsay, ay wala po yan. Fake news po yan. Panoorin nyo to. Tila
Tila pagdududa ang naging tugon ng Malacanang sa letter of sentiment na humihiling na investigasyon laban kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ang naturang liham ay inihain ng isang pribadong mamamayan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Inhalintulad pa ng palasyo sa isang nuisance candidate ang nagsumite ng liham at iginiit na ito ay pawang hearsay evidence lamang kaya hindi ito bibigyang pansin ng First Lady. Si Crezeline Catarong magbabalik. Di ba? Kapag sa kanila, puro hearsay. Fake news. Matino sila eh. Oo, sa sobrang tino nga, malapit ng kunin yan eh. Minaliit ng Malacanang ang liham na inihain ng isang pribadong mamamayan sa Independent Commission for Infrastructure na humihiling na imbestigahan ang umano'y koneksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos kay dating Special Envoy to China Maynard Ngu na una nang nasangkot sa issue ng flood control scam. Sa palace briefing, kinuwestiyon ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang kredibilidad at motibo ng liham na inihalintulad pa niya sa isang nuisance candidate. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Tangina ka, yun na naman yung mga katagamong pang-engkanto. Ayop ka. Pinabili ng suka. Ang tangina mo. Alam mo kaya totoo yung sinasabi ni VP Sara eh. Nakakahiya ang administrasyon. Kumuha sila ng boplak na chismosa sa palengke. Butay na dating chismosa. Ito yung tinatawag na chismosang social media. Ito yung lehitimong chismosang vlogger. Tapos kinuwang Yusek ng Palas. Nakakahiya ang puta. Sa sobrang wala na siyang maisip sa sagot, sabi niya, po yung mga pinabili na suka. Tanginang ubo to. Hayop ka. Tanginang yung ano na pagsasabi, yo. Pakinggan natin. Isang nuisance candidate. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay. Hindi natin alam kung idol niya si Chis Escudero. Kasi yung mga ganitong dialogo, yung deliver ng salita, malachis to eh. Yun nga lang, yung mga suka-suka, yung mismong mga sinasabi niya, wala sa hulog. yung tipong, yun pala, mali. Yung tipong gusto mong maging makata, pero tanga ka. Ay, ako po, Auntie Claire. Auntie Claire, magbago-bago ka naman. Kami na nahihiya sa'yo. Kasi sana man lang kasi bumawi man lang si Auntie Claire. Kasi una-una, nahihiya na nga mga Pilipino dahil boplak at lutang yung presidente. Tapos dinagdagan pa ng Yusek na mas lutang. Tanga na, ang babaw ng sinasabi mo, ipa-punchline mo pa sa isang kasabihan. Ipa-punchline mo pa ng gusto mo mapaganda. No? Magagawa ka pa ng halimbawa. Tapos yung halimbawa mo, suka pa. Ayop ka, stress ako sa'yo. Pwede mo naman sabihin na pwedeng binayaran lang po ito. Itong mga tao na to, pwede pong binayaran lamang. Hindi yung para po siyang candidate. Pinabili ng suka. Tangina mo, Claire. Uy, nahihiya sa'yo, hayop ka. Ulitin natin ha. Hindi tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Ibig sabihin may grocery store pala sa ICI.
May grocery store pala sa ICI, no? Siguro doon bumibili yung mga congressman ng suka at saka toyo sa ICI. At least branded, di ba? Tanga din ito eh. Hindi mo alam kung pinagtatanggol niya si Marcos o talagang sinisira niya. Gawa ng medyo boplak si Marcos. Kaya tuwang-tuwa naman sila dito mag-asawa. Dito sa babaeng to. No? Tuwang-tuwa naman niya. Dito, promise tuwang-tuwa yan sila. Si Lisa, si Marcos Jr. Tuwang-tuwa yan ka, Auntie Claire. Akala niyo ba? Oh, pero hindi nila alam na putang ina. Ito yung pinaka-worst sa lahat eh. Worst sa corruption. Worst sa, ayan, katulad niya, yung pananalita. At naturingang attorney ka. Diba? Tapos ganito ka mag-punchline. Minsan mapapaisip ka na, baliw ba to? Ay, naku po. Tinawag ni Castro ang hakbang na ito bilang hindi naaayon sa mandato ng ICI. Yan ha, yan ha. Inano na sa'yo, inayos na ng DCAR para lang hindi ka kahiya-hiya. Naanya ay nilikha upang mag-imbestiga lamang ng mga maanomalyang flood control at iba pang infrastructure-related issues. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin na ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa pagsusuri umano ng Malacanang sa nilalaman ng liham at mga kalakip nito, iginiit ni Castro na wala rong malinaw na aligasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects na nag-uugnay sa unang ginang. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Wait lang, ang utos kasi doon, Auntie Claire, is imbestigahan. Hindi na wala naman sinabi, bakit kapag sinampahan ka ba ng kaso, ano ka na agad, guilty ka na? Attorney ka, hindi mo alam yun? Tanga ka ba? O nga pala, ba't kita tinatanong tanga ka ba? Tanga ka pala talaga. Bakit pag halimbawa ako, sampahan kita ng kaso, gusto kitang sampahan eh. Guilty ka na agad nun? Convicted ka na ba agad nun? Diba? Iimbestigahan mo na yon. Dito kasi sa pinupunto mo, parang lumalabas kasi ho dito, Auntie Claire, na parang guilty na si Lisa. Puta na, attorney nga, di mo alam yon. Buti ako, tambay lang alam ko. Bukod sa kawalan ng koneksyon sa mandato ng ICI, kinwestiyon din ni Castro ang kredibilidad ng liham na basean niya sa hearsay o sabi-sabi lamang. Yan na. Pag sa kanila, sabi-sabi lang. Pero pag sa mga Duterte, totoo yan. Oo, totoo yan. Pag sa mga Duterte, sa kanila sabi-sabi. Ganun kalapit. ang ibig sabihin mo dyan ay sila ang napaka-perpektong administrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang kabahid-bahid ng korupsyon, walang kabahid-bahid ng kadumihan. Muka lang. Alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Alam mo ba? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Giit ng opisyal, tila isang fishing expedition lamang ang pagsusumite ng liham upang siraan ang unang ginang. Sa kabila ng naturang usapin, iginiit ni Castro na nasa kamay na ng ICI kung anong hakbang ang kanilang gagawin. Ibinahagi rin ng Palace Press Officer na sabi ng First Lady ay hindi niya bibigyan ng anumang pansin ang nasabing issue dahil ito anya ay hearsay evidence. Nang tanungin kung paano niya ilalarawan ang ugnayan ng First Lady kay Maynard Ngu, nilinaw ni Castro na walang direktang pahayag ukol dito mula sa unang ginang. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na hindi na nagsisilbi si Maynard Ngu bilang Special Envoy to China for Trade, Investments and Tourism. Simula Agosto 2025, ani Castro, hindi na hawak ni Ngu ang posisyon bilang Special Envoy dahil natapos na ang kanyang termino o na-expire na ang kanyang appointment. Wala naman baka kaya tinanggal yan
Dahil may alam nga kay Lisa. Ano lang naman, suspecha lang naman yun. Ang nabanggit ang palasyo kung sino ang papalit sa pwesto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News. Yan ito pa isang balita, may isa pang balita dyan eh. Dito tayo para makita niyo yung mukha ni Pinaimbestigahan ng isang private citizen sa ICI ang posibleng koneksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos kay Maynard Ngu, isa sa mga nadadawit sa anomalya sa mga flood control project. At nakatutok si Jonathan Andal. Isang private citizen ang nagpunta sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para hilinging silipin ang posibilidad na nakinabang umano ang First Lady kay Maynard Ngu sa issue ng flood control. Isinumite ni John Santander ang isang liham sa ICI para rito. Walang direktang pag-atake sa ating First Lady. Patas dapat lahat imbestigahan. So, ulitin ko, hindi ito kaso pag-file ng case. It's a letter of sentiments lang. Ipinakita rin ang ibig sabihin kasi niyang kay Auntie Claire, guilty na agad. Santander ang mga litrato na nakuha daw niya online. Dito magkasama ang unang ginang at si Maynard Ngu, ang tech billionaire na idinadawit sa anomalya sa flood control projects. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang unang ginang at si Ngu. Sabi ng ICI, susuriin muna nila kung may basihan ang mga ibinigay na impormasyon ni Santander. Pero payo nila sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga aligasyon. Kasi kung meron basihan yan para magpatuloy ang investigasyon, then we will move forward. We will investigate. And we will make sure to call these people who will be responsible or who might be responsible to this flood control. Ayaw naming madiskaril ang aming mga investigasyon dahil lamang sa politika. Hindi namin narinig sa iyan nung sinasabi ng mga ni Auntie Claire na involved si Pangulong Duterte sa flood control. Dito kay Lisa narinig namin yan. Magaling din mamili si Ma'am Shitars, no? Yung isa puti buhok. Sino yun? Sino yung puting buhok na yun? Kasi parang may nabalitaan kasi ako isang hanay sa departamento ng gobyerno na crush ni Ma'am Shitars. Eto mukhang may itsura din kaya talagang magaling pumili si Ma'am Shitars. Nanawagan din sa ICI ang grupong Isang Bayan na payagan ng mga civil society group na maging observer sa investigasyon kung hindi talaga nito isa sa publiko ang mga pagdinig. Utang na observer, ang ginawa mo kami manhuhula? Tarantado ka ba? Hindi nga namin alam yung ginagawa nyo dyan Papahirapan nyo pa kami. Ang masama nito, yung ginagastos nyo dyan, pera pa namin. Ang gago. Kung meron man lang observer doon o merong mga representante, kahit hindi naman kami magtanong, makikinig lang, Kahit yung US Embassy, pinakinggan na nila, inimbigan na nila doon. Yung, bakit yung mga civil service organization, baka pwede namang mga isa, dalawa, tatlo sa amin, makapag-dialogo sa kanila. Maganda yung sinasabi doon ni ano sabi nun? Anong sabi nun ng pangalan nun? Ni Attorney Howard, isa, dalawa, tatlo sa amin, makapag-dialogo sa kanila. Sa ikalawa namang pagkakataon, hindi na naman makakaharap sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dahil nagpasabi raw ito na may sakit. Hihingan siya ng medical certificate at inurong na lang sa November 11 o 12 ang susunod niyang pagharap sa ICI. Ang galing, no? Ang galing pag tawag dito kapag pag sila, puro may mga sakit na. Si Saldico may sakit. Si Martin Romualdez may sakit. Ito may sakit na naman. Puta na, mga bilyonaryo kayo. Wala ba kayo pang pa-check up? Lagi na lang kayo may mga sakit Baka sa susunod mabalita namin patay na kayo Ay, Ma'am Shitars! Ma'am Shitars! Yan po, please welcome Ma'am Shitars. Siya po ang First Lady ni Marcos Jr. Ang kanyang second lady po
ay hindi ata pinakita dito sa video to eh. Ito po yung kanyang first lady. Yeah, a second lady. The second lady and the first lady. Yahoo! Hindi rin ni Marcos, dalawa-dalawa, no? Isang tanga at isang lutang. Ay. Kaya mo na. Sorry na. Oo. Nalait na naman ako. Yaw naman na. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa mga pahayag ni Congressman Toby Tiangco at dito sa issue ni Liza Araneta Marcos. Kayo ba naniniwalang totoo ito o hindi? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, huwag nyo na rin pong kalimutan at pakidamay na rin po ang aking like at share dito sa video ito. At pakidamay na rin po ang aking mga kapatid, mga kaibigan, no, na sila Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Sir Jack, paring RJ, at syempre, ang nag-iisang Jay Guevara. At mega shoutout niya nga PH Update at kay, sino ba to? Nakalimutan ko. Si Don Mar. Nakalimutan ko pa yung pangalan. Si Don Mar TV, yan. So, yun. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banatero. Yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros. Boses ng ordinaryong Pilipino.